Ang pelikula ay nagbubukas sa loob ng isang courtroom sa Gainesville, Florida, kung saan kasalukuyang inilalaban ang isang kaso tungkol sa child molestation. Ang biktima, isang batang mag-aaral sa high school na nagngangalang Barbara, ay inaalala ang kanyang salaysay tungkol sa nangyari sa kanya ilang araw bago ang pangyayari. Sinabi niya na ang kanyang guro sa math na si Lloyd Gettis ay humiling sa kanya na bumalik pagkatapos ng kanilang regular na klase. Nang siya ay inosenteng nag-obliga, sinimulan niya itong hawakan ng hindi nararapat. Habang patuloy na ipinapaliwanag ni Barbara ang kanyang nakakapangit na karanasan, ang abogado ng depensa, si Kevin, ay nagsimulang mapansin ang isang bagay na kay takot-takot. Nahuli niya ang kanyang kliyente, si Gettis, hinawakan ang kanyang ari at sinusubukang pasayahin ang kanyang sarili. Ang pervert na guro ay napukaw sa pakikinig sa kaawa-awang babae na inaalala ang kanyang mga pangyayari. Ito ay naiinis kay Kevin at sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang kliyente ay may kasalanan. Matapos ni Barbara ang kanyang pagsasalita, hiniling ng hukom sa depensa na iharap ang kanilang kaso. Ngunit si Kevin, na nanginginig sa kanyang natuklasan, ay humingi na lang ng maikling recess. Ang hukom ay sumang-ayon at ang kaso ay ipinagpaliban ng 15 minuto kung saan kinumpronta ni Kevin ang kanyang kliyente para sa pagiging isang child abuser. Pagkatapos ay pumasok siya sa banyo, nag-aapoy sa galit. Naiinis na pala si Kevin sa posibilidad na mawalan siya ng kaso sa unang pagkakataon sa kanyang career sa halip na ang taong pinagtatanggol niya ay isang kasuklam-suklam na kilabot. Ang kanyang galit ay lalong nadagdagan nang ang isang lokal na reporter na nagngangalang Larry ay dumating sa banyo at nagsimulang magbiro sa kanya. Sa pakikinig sa mga panunuya ng kanyang kasamahan, mas naging determinado si Kevin na manalo sa kaso sa anumang paraan na kinakailangan. Noong nagsimula ang pagdinig, kinukwestiyon niya ang karakter ng teenager na biktima sa pamamagitan ng mahigpit na cross-examination. Sa huli ay pinatunayan ni Kevin na gusto lang ni Barbara na maghiganti kay Gettis dahil mahigpit siya sa kanya sa klase sa math. Nagiging sanhi ito ng pagkawala ng tiwala sa kanya at si Gettis ay binibigkas na hindi nagkasala. Matapos ang tagumpay ng kanyang kaso, si Kevin, kasama ang kanyang asawa, si Mary Ann, at ilang iba pang mga kaibigan, ay nagdiwang sa isang lokal na bar. Mayroon silang ilang inumin at ang mag-asawang duo ay sumasayaw ng sama-sama. Nakakuha din ng atensyon mula sa iba pang bahagi ng bansa ang hindi nababalot na record ng mga tagumpay ni Kevin. Isang kinatawan mula sa isang makapangyarihang law firm ng New York City, si Lehman Heath, ang lumapit sa kanya ng may isang magandang alok. Inaanyayahan siya ni Lehman na tumulong sa pagpili ng hurado sa New York at ibigay sa kanya ang isang tseke doon mismo. Si Kevin, na noong una ay inakala na niloloko ni Lehman, ay agad na sumang-ayon sa alok. Kinabukasan, pinuntahan ng hotshot na abogado ang kanyang malalim na relihiyosong ina, si Alice, sa isang simbahan. Isa siyang matigas ang ulo na nagpalaki sa kanya bilang isang single mother. Ipinaalam sa kanya ni Kevin na pupunta siya sa New York upang pumili ng isang hurado para sa isang malaking law firm. Bagamat iniisip ng matandang babae na ang New York ay hindi magandang lugar para sa mga tapat na tao, hindi siya nakikialam sa desisyon ng kanyang anak. Dahil dito, lumipad sina Kevin at Mary patungong New York makalipas ang ilang araw. Ang kumpanya ay nag-book sa kanila ng parehong first class na mga tiket at inayos ang kanilang pananatili sa isang high-end na hotel. Ang mag-asawa ay agad na tinatamaan ng karangyaan at kilig na nasa isang malaking lungsod. Sa trabaho, pumili si Kevin ng hurado para sa kaso ni Lehman batay sa kanyang instincts. Nagbubunga ang kanyang sugal habang naghahatid ng not guilty verdict ang hurado. Maya-maya ay bumalik si Kevin sa hotel na tinutuluyan niya at ipinaalam ito kay Mary. Nagtatalon sa tuwa ang dalawa dahil nangangahulugan ito na walang bahid dungis pa rin ang string ng tagumpay ng batang abogado. Kinabukasan, ipinatawag si Kevin ni John Milton, ang charismatic head ng law firm. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa marangyang punong tanggapan at nakilala si John sa kanyang bongga, pabilog na opisina. Si John ay may nakakatakot na personalidad at nagtatanong kay Kevin tungkol sa kaso ni Getty. Ang paparating na abogado, gayunpaman, ay tumutugon sa bawat tanong ng buong katapatan. Humanga si John at dinala niya ang baguhan sa kanyang terrace na tinatanaw ang mga nakamamanghang tanawin ng New York City. Pagkatapos ay nag-aalok siya sa kanya ng isang mataas na kapangyarihan na posisyon sa kanyang kumpanya na may malaking sweldo.
Natuwa si Kevin sa kanyang narinig at tinanggap niya ang alok. Siya at ang kanyang asawa, ngayon, ay permanenteng lumipat sa New York. Binigyan sila ng magandang apartment na tirahan, sa gitna mismo ng Manhattan. Si Lehman at ang kanyang asawa, si Jackie, ay nakatira din sa parehong apartment at binibigyan pa nila ang bagong mag-asawa ng paglilibot sa lugar. Kasunod nito, sa wakas ay sinimula ni Kevin ang kanyang bagong trabaho sa firm at formal na ipinakilala sa buong staff. Malapit na siyang italaga sa kanyang unang gawain, isang kaso ng health code kung saan kailangan niyang ipagtanggol ang isang lalaking nagngangalang Moves. Pagkatapos ay nagsisimula siyang gumugol ng halos lahat ng kanyang araw sa trabaho, halos hindi nag-iiwan ng anumang oras para sa kanyang asawa. Habang abala si Kevin sa pag-aayos ng kaso, walang ibang ginawa si Mary kundi ipinta ang mga dingding ng kanilang apartment. Unti-unti siyang nadidismaya sa nakakainip na buhay na ito at sa huli ay nakipagkaibigan siya kay Jackie. Samantala, pagkatapos gumugol ng mga araw at gabi sa kaso, sa wakas ay nanalo si Kevin. Hangang-hanga si Milton sa kanyang trabaho kaya pinupuri niya ito sa publiko. Inimbitahan pa niya si Kevin at ang kanyang asawa sa isang high-profile party na hino-host ng isang lubhang maimpluwensyang ari-arian. Si Mary ay labis na kinakabahan tungkol sa pagpunta sa isang party na puno ng mga estranghero, ngunit tiniyak sa kanya ni Kevin na hindi siya aalis sa kanyang tabi. Gayunpaman, sa panahon ng party, siya ay kinaladkad ng kanyang mga kasamahan, iniwan siyang mag-isa kasama ang mga asawa ng iba pang mga abogado. Nakita ni John na hindi siya komportable at sinamantala niya ang pagkakataong mag-isa sa kanya. Nagpakita siya ng matinding interes sa hairstyle ni Mary at hinikayat siya na gupitin ang kanyang buhok. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Kevin na lingunin ang kanyang sexing katrabaho na si Christabella. Napansin niya itong nakatayong mag-isa sa terrace at lumapit para makipag-usap. Bumalik sa loob, si Mary ay nagsimulang maging awkward at hinahanap ang kanyang asawa sa buong party. Ngunit si Kevin ay ipinatawag ni John sa kanyang opisina kasama si Lehman at ang managing director ng kumpanya, si Eddie. Ipinaalam sa kanila ng amo na ang kanilang matagal ng kliyente, ang bilyonaryo na si Alex Cullen, ay kinasuhan ng mga pagpatay sa kanyang asawa, sa kanyang anak na lalaki, at isang kasambahay. Si Eddie, na dati nang nakatrabaho ang bilyonaryo, ay naaasar ng italaga ni John ang kaso sa baguhan. Gayunpaman, gumugugol si Kevin ng ilang oras sa pag-unawa sa kaso sa mismong opisina. Gabi-gabi na siyang umuuwi at nakita niya ang kanyang asawa na kumukulo sa galit dahil iniwan niya itong mag-isa sa party. Kinabukasan, nakalabas si Alex dahil sa piyansa at agad na binatukan si John dahil hindi niya pinapansin ang kanyang kaso. Ngunit tinitiyak ng huli sa kanya na maaaring bago si Kevin sa bayan ngunit siya ang pinakamahusay na abogado saan man sa New York City. Sa bahay, nagpagupit si Mary at halos buong araw ay namimili kasama si Jackie. Pumasok sila sa isang high-end na tindahan ng damit at sumusubok ng magagandang damit. Ngunit sa panahong ito, nagsimulang makakita si Mary ng mga pangitain ni Jackie na nagiging isang demonyong nilalang. Labis siyang natakot at nauwi sa pagtakas mula sa tindahan. Nang gabing iyon, kumulo ang kanyang galit at sinabi niya kay Kevin ang tungkol sa kanyang pangitain. Tumanggi siyang maniwala sa mga ganoong bagay at sinisikap niyang ipaunawa kay Mary na ito ay ang kanyang biglaang pagbabago ng kapaligiran at mga bagong kaibigan ang nagpapahalusinate sa kanya ng mga abnormal na bagay. Ngunit nabalisa si Mary at hiniling kay Kevin na bumalik sa Florida dahil halos wala na siyang oras para sa kanya. Nang makita ang kanyang reaksyon, sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang asawa ay nakakaramdam ng kalungkutan. Sa gayon ay pinapakalma niya siya sa pamamagitan ng madamdaming pakikipagtalik sa kanya. Sa kasamaang palad, kapag nagsimula ang paglilitis para sa triple murder trial, ginugugol ni Kevin ang karamihan sa kanyang oras sa trabaho. Dahil dito, nahiwalay si Mary sa kanilang apartment. Nagsimula na rin siyang maghinala na ang kanyang asawa ay maaaring magkaroon ng relasyon sa isang kasamahan kaya naman halos araw-araw itong umuuwi ng gabi. Sa huling bahagi ng linggong iyon, bumisita si Alice sa New York City at naabutan si John habang pumapasok sa apartment ng kanyang anak. Ang matandang babae na relihiyoso ay agad na nakakakuha ng isang malakas na negatibong vibe mula sa kanya. Siya ay labis na natakot sa isang bagay na nagpasya siyang bumalik sa bahay kinabukasan. Iminumungkahi din ni Alice sa kanyang anak na bumalik silang lahat sa Florida, ngunit agad itong tumanggi.
Sa huli, hinihiling na lang niya sa kanya na alagaan si Mary dahil mukhang hindi niya nakaya ang bagong kapaligiran. Nang gabing iyon pagkatapos ng trabaho, pinigilan ni John si Kevin at iginiit na dalhin siya sa isang wrestling match. Medyo nag-aalangan ang huli dahil huli na ang lahat, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Nang maglaon, habang nag-e-enjoy silang dalawa sa laban, tinawagan ni Mary si Kevin at hinihiling na umuwi na siya. Ngunit mabilis niya itong pinatigil sa pamamagitan ng pagturo na hindi siya maaaring humindi sa kanyang amo. Sa bahay, unti-unting nawawalan ng kontrol si Mary. Siya ay may bangungot tungkol sa isang sanggol na naglalaro sa kanyang mga ovary na inalis sa pamamagitan ng operasyon. Hindi siya makatulog at nang sa wakas ay bumalik si Kevin sa bahay, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nakakatakot na panaginip. Paulit-ulit niyang tinitiyak sa kanya na ito ay panaginip lamang, ngunit si Mary ay determinadong naniniwala na ito ay totoo. Kinabukasan sa trabaho, nalaman ni Kevin na may relasyon si Alex sa kanyang sekretarya na si Melissa Black. Talagang kasama niya ang bilyonaryo noong araw na pinatay ang kanyang asawa. Sinabi ni Alex na nahihiya siya sa kanyang mga aksyon at nais niyang ilihim ito. Hindi nagtagal, dumating ang unang araw ng paglilitis ng kaso ng triple murder at lumabas si Kevin na may napakatalino na diskarte. Ipinakita niya si Alex bilang isang napaka-corrupt na tao at pinatalsik pa ang kanyang sikreto sa harap ng hurado. Gusto niyang paniwalaan ang mga ito na niloloko ni Alex ang kanyang asawa noong araw na nangyari ang mga pagpatay. Kinabukasan, habang papunta sa korte, nakasalubong ni Kevin si Eddie sa kalye. Sinusubukan niyang simulan ng isang pag-uusap, ngunit tila asar ang huli. Napag-alaman na kamakailan ay natuklasan ni Eddie ang pangalan ni Kevin na nakalista bilang isang part owner sa charter ng kanilang kumpanya. Ito ang posisyon na laging gusto ni Eddie at ngayon ay pakiramdam niya ay sinusubukan ng baguhan na makipagkumpetensya para sa kanyang pangarap na trabaho. Itinanggi ng isang walang alam na si Kevin ang anumang kaalaman sa sitwasyong ito ngunit nagbanta si Eddie na ipaalam sa opisina ng abogado ng Estados Unidos ang mga ilegal na aktibidad ng kanilang kumpanya. Di nagtagal pagkatapos, ipinaalam ni Kevin ang sitwasyon kay John na agad na humiling sa kanyang katulong na kumilos. Ang eksena ay biglang lumipat kay Eddie na nagja-jogging sa isang parke. Sa isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari, siya ay inatake at binugbog hanggang sa mamatay ng 3 goons na may kakaiba, demonyong hitsura. Pansamantala, nagsimulang magtrabaho si Kevin dahil ito ang ikalawang araw ng kaso ng triple murder. Inihahanda niya si Melissa na tungstigo sa korte at interviewin siya. Sinabi ng katulong na nagkaroon siya ng relasyon sa bilyonaryo, isang testimonya na makakatulong ng malaki sa kanila sa pagkapanalo sa kaso. Ngunit habang sinisimulan siyang tanungin ni Kevin, napagtanto niyang nagsisinungaling talaga si Melissa. Nawalan siya ng gana at lumabas ng silid para lamang malaman na namatay na si Eddie. Nang maglaon, habang umaalis para sa paglilitis, ipinaalam ni Kevin sa kanyang amo na sadyang nagsinungaling sa kanya si Alex. Sa katunayan, ang bilyonaryo ay nagkasala sa pagpatay sa 3 taong iyon. Si Kevin, gayunpaman, ay hindi kayang matalo, kaya't nagpasya siyang maglaro ng tulad nito. Malapit nang magsimula ang pagsubok at tinawag niya si Melissa sa kinatatayuan. Sa kalaunan ay napatunayan niyang inosente si Alex gamit ang gawa-gawang testimonya ni Melissa. Kaagad pagkatapos ng paglilitis, ipinaalam kay Kevin na ang kanyang asawa ay nakaupo sa isang kalapit na simbahan at ang kanyang mental na kalagayan ay lubhang masama. Tumakbo siya sa kanyang kinaroroonan at nakita niya si Maria na nakatalukbong ng kumot. Siya ay humihikbi nang hindi mapigilan at ibinunyag na sinaktan siya ni John buong hapon. Ayaw maniwala ni Kevin dahil palagi niyang kasama si John sa korte. Upang patunayan ang kanyang punto, tinanggal ni Mary ang kanyang kumot at ipinakita ang kanyang katawan na brutalized na may mga hiwa at gasgas. Ngunit ang isang gulat na Kevin ay ipinapalagay na siya ay nabaliw at nasugatan ang sarili. Sa takot na mawala ito sa kanya, kalaunan ay ipinasok siya nito sa isang mental hospital. Sinabi ni Mary na ang dugong pera na kinuha nila mula sa nagkasala ang nagdudulot sa kanila ng mga problema. Sinusubukan din niyang tiyakin sa kanya na hindi siya baliw, ngunit walang epekto. Nang hapong iyon, sa libing ni Eddie, nakita ni Kevin si Gettys at Alex at agad na umalis ng simbahan. Pagkatapos ay nakilala niya ang isang ahente ng US Justice Department sa kalye sa labas.
Iniimbestigahan ng ahente si John at binalaan siya na ang buong kumpanya ay mga tiwali. Hindi nakinig si Kevin at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sumigaw ang ahente na ang katawan ng isang 10 taong gulang na batang babae ay natagpuan sa kotse ni Getty kung saan siya ay inaresto. Ang balitang ito ay nagpabigla kay Kevin ngunit bago siya makapagtanong, ang ahente ay nahagip ng isang kotse at namatay sa lugar. Kasabay nito, habang pumupunta sa serbisyo ng libing, idinikit ni John ang kanyang daliri sa banal na tubig. Nakangiti siya ng malademonyo habang nagsisimulang kumulo ang tubig. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ng isang nababagabag na Kevin si Mary ngunit natagpuan niya ang kanyang ina, si Alice, at ang kanyang case manager, si Pam, sa ospital. Hinila ni Alice ang kanyang anak sa labas ng silid at nagpa siya na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Ngunit binatikos siya ni Kevin sa pagpili ng pinakamasamang timing para ibunyag ang katotohanang itinago niya sa kanya sa loob ng 30 taon. Noon lang, nakita ni Mary ang mga pangitain ni Pam na nagiging demonyong nilalang at inatake siya ng salamin ng kamay. Narinig ni Kevin ang sigaw ng kanyang asawa at nagmamadaling bumalik sa silid, nalaman lamang na hinarangan ito ni Mary ng upuan. Nagmamakaawa siya sa kanya na buksan ang pinto ngunit bago siya makapasok, tinapos ni Mary ang mga bagay sa kanyang mga kamay gamit ang isang tipak ng salamin. Nawasak nito si Kevin at napaiyak siya sa trahedya. Kapag tapos na siyang umiyak, pumunta siya sa kanyang ina at hiniling na tapusin ang kwento. Ang matandang babae pagkatapos ay nakakagulat na ibinunyag na nakilala niya si John sa New York noong 1966 at si Kevin ay resulta ng kanilang maikling pag-iibigan. Nakiusap siya kay Kevin na iwanan ang lahat at bumalik sa Florida, ngunit malamig niyang itinanggi ang kanyang kahilingan. Maya-maya ay dumiretso si Kevin sa opisina ni John at hinarap siya. Problema ng amo ang pag-amin na sinaktan niya si Mary. Sa isang nakagugulat na twist ng mga pangyayari, inihayag ni John na siya mismo si Satanas. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Kevin na alam na ito ng kanyang asawa mula pa noong una, kaya naman pinatay siya ni John. Sinisisi siya ng batang abogado sa lahat, ngunit itinuro ni John na may pagpipilian siyang umalis. Hindi si Satanas kundi ang kagustuhan ni Kevin na manalo sa anumang halaga ang nagpunta sa kanya sa posisyon na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni John na ang vanity ay ang kanyang paboritong kasalanan at pagkatapos ay ipinakilala si Kevin sa kanyang kapatid sa ama, si Christabella. Inihayag ng Diablo na gusto niyang kunin ng dalawa ang kumpanya at maisip din ang Antikristo. Noong una, pumayag si Kevin dito at nagsimulang makipag-ayos kay John. Ngunit bigla na lang siyang kumuha ng baril sa malapit at binaril ang sarili sa ulo. Kabalintunaan, ang baril ay kay Alex na ginamit ito upang patayin ang kanyang asawa, anak at kasambahay. Matapos masaksihan ang kanyang plano na pigilan siya, ang galit ni John ay sumabog na parang isang bulkan na sinunog ang buong silid. Pagkatapos ay nag-transform siya sa kanyang demonyong anyo, nagiging isang puting anghel na kahawig ni Kevin. Kasunod nito, bumalik ang eksena noong nasa recess si Kevin ng paglilitis ni Getty. Bumalik siya sa courtroom at ibinalita na hindi siya maaaring kumatawan sa kanyang kliyente sa kabila ng banta ng disbarment. Kapag tinanong ni Mary kung ano ang ginawa niya, sumagot si Kevin sa pagsasabing tama ang ginawa niya. Sa labas ng courtroom, inaalok ni Larry si Kevin ng isang eksklusibong panayam na magpapakita sa kanya bilang isang bituin at magpapasikat sa kanya. Ang ating bida sa una ay nag-aalangan, ngunit pagkatapos ng paghihikayat ng kanyang asawa, pumayag siya. Nagtapos ang pelikula sa pagbabagong anyo ni Larry kay John at sinabing, hinding-hindi kita lulubayan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.